pong mga manual, how to monitor. Hindi lang sapat na masimulan ng network. Maganda nga sana kung masimulan natin ng talagang maganda at malakas. Pero hindi lang sapat na nasimulan ng malakas. Dapat tuloy-tuloy na magkakaroon ng ganyan maintain yung ganyong momentum. Ito ang napakalaking tulong nitong bahaging ito natin titignan, yung monitoring. Kung may malakas na monitoring, makakatiyak tayo na merong magandang bunga ang network. Tuloy-tuloy. May iwasan natin yung lingas-kugon attitude na masipag sa una, pagkalipas ng ilang panahon, ilang buwan, tigil na. Pero kung may tuloy-tuloy na monitoring, makakatulong mag-encourage at talagang magsisikap na magkaroon ng magandang bunga. Kung may malakas na monitoring, may mga facilitators makakatulong sa atin ng malaki para malaman talaga natin ano na ang kalagayan ng mga church planting projects. Ano na ang kalagayan ng coaching relationship ng mga coach at team leaders sa ating network. Kung ganoon, makakatulong sa atin ng malaki para maging mas effective pa sa pagtuturo o pagpa-facilitate ng network. Kung may malakas na monitoring. Kung tuloy-tuloy din ang monitoring, madadama ng bawat team leader sa network na talagang nagche-check si facilitator. Kung ganoon, makakaasa kayo na magkakaroon ng bunga. Kung hindi tayo magmo-monitor, malaki ang chance walang mangyayari at wala rin bunga. Meron po kaming natutunan. Nandiyan po sa inyong manual. Sabi po dyan, pwede mo basahin natin sabay-sabay. Go. People don't do what you expect. They do what you inspect. Next one. The more you inspect, the more you can expect. Yun. Ito ang mahalaga sa monitoring. Talagang mag-i-inspect tayo na mabuti. Kasi kung maraming inspection, marami kang pwedeng asahan na mangyari. Kung hindi mag-inspect, mahirap asahan ng bunga. Oo. Marami kaming karanasan sa bagay na to. Pinag-usapan, okay, uwi, pabayaan mo, huwag kang mag-inspect, hindi mangyayari. Pero sa unang buwan, pagbalik, ano nangyari? Nagawa ba? Nagawa mo ba, kapatid? Hindi pastor eh. Okay, anong gagawin para gawin ulit? So, lalo makakatulong sa kanya na kumilos. The more you inspect, the more you can expect. So, yan ang malaking benefit at pakinabang dito sa tinatawag nating monitoring. Paano natin ito gagawin as facilitators sa ating mga networks? Una po, titignan natin yung coaches attendance record. Pwede po nating tingnan, siguro tingnan po natin sa page 28 ng inyong pong manual. Makikita po natin dyan ang coaches attendance record. So, bawat network meeting nyo ay kailangang i-fill up. After ng meeting, i-fill up ang form na ito. So, nakalagay po dyan yung pangalan ng coach. And then, yung meetings 1 to 13, kung ano yung date ng meetings ninyo. At kung present, lalagyan ng P. Yan ang code. Kung meron kayong ibang paraan para gawin ito, yung coding or form, okay din. Basta effective sa inyong kalagayan. Kung wala, pwedeng gamitin ito. So, P, present. At merong ginagamit tayong code na AE, that's absence that is excuse. Kung sa network meeting nyo ay hindi dumating, halimbawa, ang isang coach, absent siya at hindi siya nagpa-abiso before the network meeting, anong gagawin? So, kailangan mag-follow up. So, kailangan i-text siya, wala ka sa network meeting, may emergency ba? Kailangan ka ba namin pag-pray? Baka nagkasakit. So, alamin natin kung bakit hindi nakadalo. At ang nakakalungkot lang kung umabsent ng unexcused. Yan. Nasasabihin natin, you're out of the network. Pasensya, kailangan sundin ang ating covenant. So, follow up.
Kung absent na invalid ang reason, ay out of the network na. Tingnan din natin yung team leaders attendance record. Diyan din po sa page 28. Halos pareho din ng coaches attendance record. Na diyan din yung name, meeting numbers, and meeting dates. At ganun din, kung merong team leader na hindi dadalo, tatanungin kung excuse, lalagay dyan ay AE. At kung hindi maganda ang kanyang dahilan, out of the network na. Tingnan natin ang coaching appointment schedules. Diyan po sa page 29. So bago mag-network meeting, ay maggagawa po tayo or maghahanda kayo ng kopya nito. So bawat meeting, isang kopya. So nakalagay dyan ay name ng team leader, name ni coach, kailan yung date of coaching appointment nila, time, and place of their appointment. So sa dulo ng network meeting, pag imi-meet ang mga coaches, kailangang i-fill up nila yan kung kailan ang kanilang coaching appointment. So kapag kinuhan natin as facilitator, makikita natin kailan sila mag-meet, at maging ang bahagi naman natin ay ite-text sila. Halimbawa, may coaching appointment nila tomorrow, magte-text ako sa coach na yan today. Magte-text ako sa kanya ng isang panalangin or isang prayer na isang reminder na coaching appointment niya tomorrow, nananalangin ako na magkaroon kayo ng isang mabuting coaching appointment ng inyong team leader. Kapag natapos ang coaching appointment, pwede rin mag-text kumusta ang inyong coaching appointment. So, posible din na meron kayong matanggap na ibang mga reports or maganda po pastor, may problema po pastor. So, pagkakataon natin mga facilitators para mag-minister din kung may pagkakataon man na ipagkakalob sa inyo. So, yan po ang isang form na gagamitin as part of the monitoring. Tandaan po natin, sabi dyan sa number 5, lack of quality coaching appointment is one of the biggest reasons for failed church plants. So kung hindi magko-coaching appointment at walang quality coaching appointment, yan ang isang dahilan, hindi nagtutuloy, mahina. So kung ang role natin bilang facilitators ay mag-check na yan ay nasasagawa ng tama. The more you inspect, the more you can expect. Right. The more you inspect, the more we can expect. Isang form pa titingnan natin sa page 30, tingnan natin yung coaches report form. Kailangan din po na maghanda tayo ng form na ito sa bawat coach sa inyong network. So kung meron kayong 10 coaches sa inyong network, 10 copies of coaches report form. At ang gagawin, doon sa bandang dulo ng ating network meeting, magpapasa si team leader ng kanyang implementation checklist. Tatanggapin niya ni coach. At si coach titignan niya at lahat ng makikita niya dyan ay itatransfer niya dito. At ito namang coaches report form ay ipapasa kay facilitator. So, bibigyan natin yan, ipapasa sa atin at the end of your network meeting para malaman natin kung anong kalagayan ng bawat team leader at coach sa inyo pong network. Isang naging malaking tulong din sa amin ay itong completed coaching appointments. Page 31. Tingnan din sa ating next page ng ating manual. Nado na po tayo sa page 27. Pero punta muna tayo sa page 31, babalik tayo sa page 27 later. So, para lang makita natin itong completed coaching appointment. So, pag tinanggap natin yung coaches report form, makikita dyan ang kailan yung date at saan ang kanilang coaching appointment at ating ita-transfer dito sa form na ito. So, nadyan ang coach name, yung date of coaching appointment nakalagay, and then, kung nagawa, check na. So, para lang at a glance, madali po nating makita ang kalagayan ng lahat ng coaches and team leaders, yung kanilang coaching appointment, kung nakukumpleto o hindi. So, malaking tulong din yan. Pwede po bang bumalik sa page 27?
Kung hindi magsasagawa ang mga coaches, hindi magiging maganda, hindi fruitful, hindi magiging productive ang ating mga church planters. At malaking sayang. Again, in-emphasize po natin, number 4, the more you inspect, the more you can expect. Yan ang mga forms para i-track. Itong personal touch ay napakalaking bagay din. So, hindi lang sa papel, hindi lang kinukumusta ang ministry, coaching appointment, nagawa nyo ba lahat. As facilitators, maganda rin na ginagawa natin ito, na nadadaman ng ating team leaders and coaches sa ating network, na concern tayo sa kanila personally. Halimbawa, sa network meeting, habang sa inyong break time, ay makipag-usap sa isang team leader, meron siyang concern, ipag-pray siya, nakakatulong yan. Kung may coach na nalaman mo, merong problema sa family, pwedeng sasabihan siya na papanalangin kita kapatid, at okay ba na kumustahin ko ang iyong family after few weeks. So, makakatulong po ito para magsagawa tayo ng personal touch sa ating pong mga nasasakupan sa ating network. Beyond mere monitoring. Beyond mere monitoring. And nagdudulot po ng malakas talaga itong impact sa ating network. Tungkol sa monitoring, anong pakiramdam nyo? Pakiramdam ko ay malaking abala. Yung mga forms, kakainis. Aminin ko, ayaw kong gawin. Mas gusto kong church planting, teaching, seminars. Yan, masaya ko dyan. Monitoring, masaya ba? Di ako masaya. Pero, ginagawa ko. Talagang faithfully, regularly, consistently. Yung dapat i-monitor ko, mina-monitor ko ng mahigpit. Kahit nakakainis sa akin. Kayo po, kung kayo ang gagawa ng monitoring ng matapat, consistently, maasahan ang malaking bunga. Because the more you inspect, the more you can expect. People don't do what you expect. You can expect they're going to do it. People don't do what you expect. They do what you inspect. Dahil totoo yan, nag-inspect ako lagi. Kung mag-inspect kayo lagi sa inyong network, masahan, tuloy-tuloy itong church planting projects. Madaling magsimula, mahirap magpatuloy. Kung walang inspection, di magpapatuloy. Ang karamihan, titigil, maraming dahilan. Tatabi na, hindi matuloy. Pero kapag alam nila, laging may inspection, ang karamihan, tuloy-tuloy, at ang karamihan, magbubuo ng daughter church. Napakalaking bagay talaga na monitoring na ito. Kaya sa pamamagitan nyo, sa pamamagitan ng gagawin nyo, makakatulong kayo ng malaki sa bunga ng buong denomination nyo. Pwede magkaroon ng marami pang bagong church kung gawin nyo ito. Sulit na sulit yung konting inis sa monitoring na ganito. Higit pa sa sulit. Okay. Ngayon, bago tayo dumako sa next topic, gagawa tayo ng spiritual exercise. Pwede po ba? Lahat ay tumayo. At gagawin ng isang spiritual exercise. Ang gagawin namin, pwede ba? May dalawang katulong ako. Kung ang gagawin namin, sumunod kayo sa gagawin namin. Gagawin muna namin, tapos kayo ang gagawa. Ang unang gagawin ay, sisigaw tayo, Jesus is Lord. Sumigaw kayo, Jesus is Lord. Jesus is Lord. Susunod, para magpuri sa Panginoon, itataas natin kamay at sabihin natin, I praise you, Lord. I praise you, Lord. Dito sa kaliwa ang ating puso, dito ang simbolo ng ating pag-ibig, kaya mag-bend tayo sa kaliwa, sabihin natin, I love you, Lord. I love you, Lord. Dito sa kanan, ang karamihan sa atin ay mas malakas. So ito ay simbolo ng ating paglilingkod. Mag-bend tayo sa kanan, sabihin natin, I'll serve you, Lord.
Tapos, I'll worship you, Lord. I worship you, Lord. Last, I'll die for you, Lord. I die for you, Lord. Ayun, ayos na. Marunong na. Ngayon, gagawin natin ulit. Sunod-sunod na. Gagawin namin. Sumunod kayo sa amin. Sumigaw tayo. Jesus is Lord. Jesus is Lord. I praise you, Lord. I praise you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I'll serve you, Lord. I serve you, Lord. I'll worship you, Lord. I worship you, Lord. I'll die for you, Lord. I die for you, Lord. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, so nabuhay ang ating mga dugo at buto dahil kailangan laging buhay. Amen po ba? Amen. Di man natin kaya, kaya ng Diyos. Sa page 32 ng ating mga notes, at pamagat di natin kaya, kaya ng Diyos.